God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you. We glorify your name, O God. Napakabuti mo, O Diyos, sa araw na ito. Tunay na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Diyos, O Lord God, mitiin namin na makilala ka ng lubusan. Sa lahat ng biyaya at pagpapala na patuloy pinagkakaloob sa amin. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. We glorify your name, God. We worship you,
Glory to God, glory to praise Jesus. Sige po, palakpakan po muna natin ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kayo ba'y handang-handa na? Amen. Tayo na po'y sumayaw, umidak sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Halina tayo na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Woo. Glory to God. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Bahin. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Minsan pa halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Tayo na. Tayo na Ba yan? Siksik-liglig. Siksik-liglig tayo'y pagpalain. Itodo mo na yan. Itodo na natin ang Pagpupuri. pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Minsan pa halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan ni sayaw. Awitan ni sayaw natin. Sabayan. Sabayan ang bawat tugtugin. Siksik-liglig. Siksik-liglig tayo'y pagpalain. Todo mo na yan, kapatid. Todo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan ni sayaw natin. Sabayan. Sabayan ang bawat tugtugin. Siksik-liglig. Siksik-liglig tayo'y pagpalain. Todo mo na yan, kapatid. Todo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo. Halina at magpuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Gusto niyo pa? Amen. Napitin nata kayo. Sa Lunes. Sa Lunes. Sasayaw ulit kayo, di ba? Amen. Talaga napakabuti ng Diyos. Ang sarap magpuri sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Whew. Inhale, exhale muna tayo. Amen. Glory to God. Hallelujah. O, purihin ka, O Diyos. Yes, O God. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong katapatan. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo sa aming lahat. Sa kabila ng kami ay kakaunti, pero hindi mo kami pinabayaan. Amen. Ang hiling po namin, O Diyos, patuloy at patuloy mo kaming gabayan, patnubayan. Nang sa ganon, hindi po kami mawalay sa iyo. Yes, Lord, increase our faith, O God. Yes, Lord. Wala po kaming magagawa sa aming sarili lamang, sa ganang sarili namin. Bagkos na andyan ka, O Diyos, na hindi napapabaya sa amin. Amen.
Oh, hallelujah. Purihin ka. Sige po, itaas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we glorify your name, O God. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, Ng kadiliman, hindi mo ako iniwan, O Diyos. ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Dakila ka, O Panginoon. Pupurihin ka magpakailanman. Luwalhatian ang pangalan mo. Iaalay ang buhay ko dahil sa'yo, Jesus. Panginoon, ikaw ang aking buhay.
To God be the glory. Still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on our knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na tapat na nagmamahal sa amin sa lahat ng panahon, purihin ka magpakailanpaman. Hallelujah. You made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand.
Ama naming nasa langit, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, dakilang Al Shaddai, sa ngalan ng bugto mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan kaloob mo sa amin sa araw na ito. Salamat sa biyaya ng kaligtasan, dakilang Al Shaddai, na kaloob mo po sa amin. Sa biyaya ng kalayaan na sumamba at magpuri sa iyong banal at dakilang pangalan. Sa biyaya, O Diyos, ng mga salita mong inihatid sa amin na siyang liwanag at patuloy gabay ng aming buhay. Dakilang Ama naming nasa langit, muli sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, dalangin po namin ang habag mong pangako ay patuloy pong ilaan sa amin. Hinihiling namin ang iyong pagsasama sa aming pagtitipon ngayon at hinihiling din namin, Ama, ang iyong makapangyarihang kamay ay ilaan mo sa amin sa dako pong ito. Pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, O Diyos, na punong-puno ng pagmamahal para sa amin at ding ginawa't ipagkaloob sa bawat isa anuman ang aming kahilingan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ating tunghayan mula sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 11, simula talata 1, talata 3.
Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Sa Kanya ang lahat ng papuri. Amen. Ang lahat ng pagluluwalhati ay sa Kanya lamang magpakailanpaman. Hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpalat, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon din po. Salamat sa ating dakilang alisadait. Muli na naman tayo makakapakinig ng salita ng Diyos na kung saan sa pangitan ng salita na ito ay patuloy po natin na kung saan lumago ang ating pananampalataya, patuloy po nating makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mahayag sa atin ang tunay na mga kabutihan na walang sawang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Ang pananampalataya ay, sabi po, ay nakabase po yan kung paano natin nakikilala o kinikilala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Tanda na ang tao'y nananalig o nananampalataya na kung saan ay yung pananampalataya na yan ay nagpapahayag kung paano natin kinikilala ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi batayan ang sa pananampalataya yung damdamin, amen? Kundi yung ating pagkilala sa ating Diyos, hindi nakabatay iyan sa mga nakikita nating nagagawa po ng Diyos, mga kapatid sa Jesucristo, bagkus po yan po ay nakabatay kung paano natin kinikilala ang Diyos sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ba ay mabuti? Amen. Matuwid ba ang Diyos? Amen. Ang Diyos ba'y makapangyarihan? Amen. Paano na lang kung yung kabutihang inaasahan natin sa Diyos ay hindi naman talaga natin nararanasan? Mananalig ka pa rin ba? Kikilanlin pa rin ba natin siya? Di po ba? Paano na lang mga kapatid na kung saan yung mga ang Diyos ay matuwid, tapat, di po ba sa kanyang pangako? Paano na lang kung yung mga pangako niya ay hindi natin nararanasan, hindi dumarating sa buhay po natin? Amen? Di po ba? Patuloy pa rin po ba? Na ang sabi nga po ay ang ganito mga kapatid, di ba sa awit, sa aklat ng awit, sa Salmo 91 po natin, ang sabi po dyan mga kapatid ay, iingatan ko ang taong ako'y kikilanlin. Amen? Ang sabi po, kikilanlin ang Diyos. At ito yung tunay na pananalig, yung kinikilala o kung paano natin kinikilala o kikilanlin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ito nga mo isang tanong, paano na lang kung yung mga magaganda o na kung saan ang nangyayari sa buhay po natin ngayon, halimbawa ay mga tila bagay hindi umaayon sa pangako ng Diyos. Minsan may mga hindi magaganda nangyayari sa buhay natin, sa pamilya po natin, mga kapatid sa ating Jesucristo. Pero ang tanong, patuloy ka pa rin bang kikilala sa ating Diyos? Amen? Dapat lang, di po ba dapat lang na kung saan hindi nagbabago ang ating pagkilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi pag dumating ang panahon na ang puso po natin ay nabago po ng mga sitwasyon, meron sa mundong ito ang ating pagkakilala po sa Diyos, darating ang panahon mga kapatid na kung saan ilalayo tayo. Amen? Mapapahiwalay tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Bakit mahirap minsan sumunod sa kalooban ng Diyos? Kasi minsan mas naiisip natin kung ano ang mabuti. Amen? Mas naiisip natin kung ano yung mabuti para sa atin kaysa minsan tanawin yung gusto ng Diyos.
Amen? Kaya maraming tao na kung saan makikita natin na walang pagpapahalaga. Sabi nga, ang salita, ang pakikinig ng salita po ng Diyos ay pasimula ng ating pananampalataya o pagkakilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya minsan makikita natin na maraming naniniwalang may Diyos pero wala lang ganun kapagpapahalaga sa salita po ng Diyos. Kasi bakit? Minsan, para sa kanila, mas alam nila kaysa Diyos kung anong dapat nilang gawin para sa kanilang ikabubuti. Amen? Pero ang taong tunay may pananalig po sa Diyos, hindi nakabatay doon kung anong kanyang alam na gawin para sa kanyang ikabubuti, kundi mas pinaniniwalaan niya yung sinasabi ng Diyos. Na yun ang mas makakabuti para po sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sinasabi nga po sa Salmo 91 na ang tunay na kaligtasan ng tao ay wala sa kanyang magagawa. Wala sa kalinga ng kung ano pa mang mayroon ang tao sa daigdig na ito na pinangahawakan, pwede niyang pagsandalan. Subalit ang tunay na kaligtasan ay makakamtan lamang ayon sa Salmo 91 doon sa kalinga lamang ng Diyos. Sa kalinga ng Diyos, natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang madalas nating pinaniniwalaan? Kasi madalas nating pinaniniwalaan ay yung mga nakikita natin. Yung makikita natin na magagawa sa atin ng ating kapwa. Amen? Yung nakikita po nating magagawa sa atin ng mga bagay, meron po sa daigdig po na ito. Pero minsan sinabi po ng Diyos sa aklat ng Jeremiah, sabi po dyan sa aklat ni Jeremiah, Kabanata 17, talata 5, sabi po dyan, parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin. Pag sinabing tumalikod, nalalayo sa pananampalataya. Amen? Hindi na kinikilala ang Diyos sa buhay niya, hindi na kinikilala ang magagawa ng Diyos sa buhay niya. Ang sabi po ng Diyos, parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at magtiwala sa kanyang kapwa sa taong may hangganan ang buhay. Amen? Kung nakikita natin na ang tao may hangganan ang buhay ay may magagawa sa buhay po natin, ba't hindi natin tanawin ang higit na magagawa ng Diyos na buhay magpakailan paman? Amen? Ang magagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. May gusto po akong basahin po sa inyo. Buksan po natin ito. Ang sabi po sa aklat po, dito po sa aklat ng Genesis, kabanata po ay 28, talata po ay Genesis chapter 28, verse 20 to 22. Pakinggan po natin ito, ha? Nangako si Jacob ng ganito. Nangako si Jacob ng ganito. O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakainin, pararamtan, pakakanin, pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin ko kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito. At iaalay ko sa iyo ang ikapo ng anumang ipinagkaloob ninyo sa akin. Ang sabi po ni Jacob dito, nangangako siya, sabi po ito ang kanyang pangako ni Jacob, sabi niya, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo, iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan, at makababalik muli sa bahay ng aking ama na kayo po ang magiging Diyos sa buhay ko. Ang sabi niya, narinig niyo yung sinabi ni Jacob? Amen. Ang sabi ni Jacob, kung ako po'y inyong sasamahan, iingatan, pagpapalain, pagkakainin, pararamtan,
at ibabalik sa bahay ng aking ama na ligtas, kayo ang aking magiging Diyos. Ganon din po ba yung pananalig nyo? Kagaya ni Jacob? Amen. Kung yung lahat ng sinabi ni Jacob, hindi ginawa ng Diyos sa kanya, hindi siya ang magiging Diyos ni Jacob. Amen. Kasi ang sabi ni Jacob, kung gagawin nyo lang ito sa akin, talagang kayong kikilanlin kong Diyos. Amen? Amen. Kung lahat na yun, hindi nangyari sa buhay ni Jacob, parang sinasabi ni Jacob, hindi kayong magiging Diyos sa buhay ko. Amen? Kasi para kay Jacob, kapag ginawa lang ng Diyos yung mga bagay na yon, sabi niya, kayo ang magiging Diyos. Sasambahin ko kayo. Buksan natin yung ating pananaw Alam naman natin, lingkod po ito ng Diyos. Pero tayo minsan bilang tao, alam naman natin, hindi tayo ganap. May mga pagkukulang po tayo. Pero ipinapakita ko lang po dito, sa sinabi po nito ni Jacob, ang tanong nga, kung hindi nga nangyari ang lahat ng ito sa buhay niya, amen. Kung pagdating niya doon sa lugar na gusto niyang puntahan ng sandali na yan, mga kapatid, ay hindi pagpapala ang kanyang nadatnan sa lugar kaya na yun ang Diyos pa rin, kaya na ito ang kanyang kikilanlin. Amen? Kung hindi siya naibalik doon sa tahanan ng kanyang ama, paano na lang si Yahweh pa rin kaya ang magiging Diyos ng buhay niya? Amen. Kaya ipinapakita lang po sa atin ang tunay na pananalig sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid, ay kung paano natin siya kinikilala sa buhay po natin. Amen? Hindi nakabatay sa kung mga anumang pwedeng gawin niya sa buhay natin sa maari niyang ibigay sa bawat isa po sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Kaya, hindi po ang tunay may pananalig sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi nagbabago ang kanyang pagkakilala sa kabutihang magagawa ng Diyos. Amen? Hindi po nagbabago yung kanyang pagkakilala sa kabutihan po mayroon ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po dito, sa aklat po ni Job, kabanata po ay 1 at talata po ay, ang talata po ay 20. Talata ay 20. May sinabi po si Job dito sa aklat ni Job na ang sabi, tumindig si Job at pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Yung ginawa na ito, yung reaction na ito ni Job nung sandali pong iyan, yung kanyang reaction, matapos ibalita ang lahat. Matapos ibalita po kay Job yung lahat na nangyari sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang kabuhayan, kung paano nawala lahat ng kayamanan ni Job sa loob ng isang araw, kung paano namatay yung lahat niyang anak doon nung araw na yan, mga kapatid, sabay-sabay nawala po yan. Matapos po yun, ibalita po kay Job, ang sabi po dito, si Job ay nagpatira pa at nagpuri sa Diyos. Amen. Amen? Kung hindi nakatuon ang puso mo, sa kabutihan mayroon ang Diyos, tapos ito na nangyayari sa buhay mo, lahat ito nang ganap sa buhay ni Job, tapos kung hindi nakatuon yung puso mo sa kabutihan ng Diyos, kung hindi mo kinikilala kung gaano kabuti ang Diyos, mahirap gawin ang ginawa ni Job na magpuri sa Diyos. Amen. Matapos mabalitaan ang lahat ng iyon. Amen? Pero makikita natin dyan, pinuri niya pa rin ang Diyos. Amen? Dahil kinikilala niya pa rin ang kabutihan ni Yahweh. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 21, ang sabi po rito ay ang ganito. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay,
siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kita niyo po yung sunod-sunod na yon ng sinasabi ni Jacob nung sandali, ni Job nung sandali na yan. Binigay ito sa akin ng Diyos. Kunin man ito ng Diyos sa akin, mabuti pa rin siya para sa akin. Amen? Wala pa rin katulad niya sa kabutihan para sa akin. Kaya ang lahat maririnig mo kay Job sa gitna ng mga nangyayari sa buhay niya, papuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya yung ipinapatanaw ko sa inyo kanina, doon po sa sinabi ni Jacob, sa pangako ni Jacob, pupurihin ko kayo, kikilanlin ko kayo ng Diyos kapag ginawa niyo ito sa akin. Amen? Pero dito po yung mga inaasahan ni Jacob na gagawin sa kanya ng Diyos at kikilanlin lang niya ang Diyos kapag ginawa iyon ng Diyos sa buhay niya, kakaiba dito kay Job. Amen? Dito kay Job, ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, alisin man ng Lord ang lahat na yan sa buhay ko, Diyos pa rin siyang pupurihin ko. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi nagbabago ang kanyang pagkakilala kay Yahweh. Amen? Kaya sabi po, sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinabi, hindi niya sinisi si Yahweh. Ang sarap naman ng salitang iyon. Ano? Hindi niya sinisi ang Diyos. Bakit mo sisisihin ang Diyos kung ang lahat ng natatanaw mo sa Diyos ay kabutihan? Amen? Hindi mo siya sisisihin. Kasi bakit? Kung ang natatanaw mo lagi kay Lord ay kabutihan, alam mo anumang nangyayari sa buhay mo, may kabutihan pa rin gagawin ang Diyos. Amen. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kabanata 2 at talata po ay 10, itong sinabi po ni Job. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Amen? Hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Ang sabi po dyan, bakit? Ang sabi ni Job nung sandali na yan, kaginhawaan lang ba ang pwede mong tanggapin sa Diyos? Ang sabi niya ni Job nung sandali na yan, at hindi pati hirap, parang sinasabi ng lingkod na ito, magtiis man ako para sa Kanya, gagawin ko dahil napakabuti ng Diyos na ito. Amen. Dahil hindi na nagbabago ang kanyang pagkakilala sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya para kay Job, ang sabi niya, alang-alang sa kabutihan ng Diyos, handa rin ako magtiis para sa Kanya. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na dyan po sa bawat mga kapatid na ipinapakita ng tao pong ito, yung pananalig meron si Job, ang pananalig o pagkakilala ni Job sa kabutihan po ng Diyos, hindi nagbabago. Amen? Kaya kapag ito ang iyong pananaw sa ating Diyos, ang iyong pananalig, mga kapatid, ganito mo kinikilala ang kabutihan po ng Diyos, kahit anong pagsubok ang daanan mo, hindi ka kayang ibagsak ng pagsubok na yan para patuloy na kung saan gampanan at gawin kung anong naaayon at nakalulugod sa paningin ng Diyos. Amen? Alam natin, kung tayo nananalig na may Diyos, nananalig kang nakikita ka ng Diyos. Amen? Nananalig ka na ang Diyos na ito, andiyan dyan, kasama mo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Buong puso tayo na kung saan mga kapatid ay nananalig na nakikita tayo ng Diyos. Amen? Sa aklat po ni Daniel, may sinasabi po dito sa aklat po ni Daniel na kung saan ang sabi sa aklat po ni Daniel ay ang ganito. Sa Daniel Kabanata po 3, talata po ay 16, sinasabi po dito, Kabanata po ay 13, Kabanata 3, talata po ay 16.
sinabi ni na Sadrach, Mesak at Abednego, "Mahal na hari, wala po kaming tutol sa inyo tungkol sa bagay na ito." Tungkol sa bagay na ito, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi maniya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa riboltong ipinagawa ninyo. Ito po yung tatlong bata, si Mesak, Sadrach at Abednego, na ang haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng ribolto, at yung riboltong pinagawa niya ay kinakailangan sambahin po ng taong nasasakupan ng hari po nito. At nung panahon na yan, yung tatlong bata ay naroroon sila sa Babylonia kasama po doon po na nasasakop po ng hari pong ito. Na kapag tumunog yung trompeta, kinakailangan lahat ng tao sa lugar na yan ay sasamba sa ribolto pong iyon. Pero yung tatlong bata na to, hindi po nila ginawa iyon. Ayaw nilang sumamba sa ribolto pong iyon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila sinunod yung batas, yung utos ng hari pong iyon. Kaya nung malaman ng hari po na ito, ang sabi ng hari, di ba, hindi nyo ba alam na ang sumuway niyan ay itatapon sa pugon? Pero ang sabi ng tatlong bata na ito, gawin ninyo ang gusto ninyo. Amen? Amen. Gawin ninyo kung ano ang gusto ninyo. At ang sabi ng tatlong bata, ang aming Diyos na pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Amen? Ang aming Diyos na pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa amin. Matapos po dyan, ang sabi ng tatlong bata, hindi man kami iligtas ng Diyos. Amen? Narinig niyo po? Hindi man kami iligtas ng Diyos sa inyong kamay, wala pa rin kaming ibang Diyos, kundi siya pa din. Amen? Wala pa rin kaming kikilanling Diyos na mabuti sa buhay namin, kundi siya pa rin ang Diyos na patuloy naming sasambahin at kikilanlin sa aming buhay. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na sinasabi po sa isang bahagi ng kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo na ang sabi po dyan, darating ang mga huling araw na kung saan daranas tayo ng maraming pag-uusig. Amen? Daranas tayo ng maraming kahirapan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Subalit dahil po dyan sa mga sitwasyon na yan, ang sabi po, marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig. Amen? Marami ang manlalamig sa kanilang pagmamahal sa Diyos. At marami ang tatalikod sa Diyos. Amen? Marami ang tatalikod. At ang tanging dahilan diyan ay yung mga karanasan na kung saan, mga kapatid, ay tila baga salungat kaysa ipinapangako ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Pero ang sabi po, marami ang tatalikod. Sabihin mo, sister, Sister, hindi ako sasama hindi ako sasama sa marami. sa marami. Amen? Amen. Yun lang ang ating ingatan. Amen? Amen. Marami man ang tatalikod, basta ang mahalaga hindi ka kasama doon. Amen. Amen? Manatili po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. At dahil doon sa pahayag po na yon ng tatlong bata, mga kapatid, dahil doon sa kanilang pahayag, tinuluyan po silang itapon sa pugon. Tingnan niyo po ito. Yung nagtapon sa kanila sa pugon, mga kapatid, hindi nakarating sa pugon, patay. Sa tindi ng init ng pugon, yung nagtapon sa kanila sa pugon, namatay. Kita niyo po yung init ng pugon na iyon. Pero ang sabi po dyan sa talata 24, sinasabi po ay ang ganito, walang ano na palundag si Haring Nabucodonosor
Napamangha, itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Itinapon, 3 ang itinapon. Amen? Yung nagtapon na matay. Pero ang sabi po dyan, nung makita ng hari, nung siya'y tumingin doon sa pugon, ang nakikita ng hari ay 4. 4. Amen. Amen. Ang Diyos ang kanyang pangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Amen. Diba ang sabi nga sa awitin, diba? Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Diba? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Amen? Bakit po? Yung bagay nito na sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kitang-kita iyan ng hari. Amen? Amen. Yung hari na nagpatapon doon, sa mga batang ito na nagsabi po, titingnan ko lang kung mayroong Diyos na makapagliligtas sa inyo. Amen? Dahil sa ginawa niyong pagsuway, ang sabi nila, titingnan ko kung mayroong Diyos na makapagliligtas sa inyo. Pero ang sabi ng 3 bata na to, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa amin. Amen? Pero hindi man ito gawin ng Diyos, siya pa rin ang aming Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Dito po, nakita ng hari yung Diyos. Amen. Ang Diyos na kung saan kinikilala ng 3 batang ito, nakita ng hari na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen. Ang 3 bata na ito, mismo doon sa pugon, sinamahan ng Diyos para iligtas. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa buhay po natin ngayon, minsan madalas ay ang hinahanap natin ay ang magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Nananalig tayo na ang Diyos ay may magagawa sa buhay natin, kaya yung magagawa ng Diyos na yan, ang siya nating hinahanap sa buhay po natin. Amen. Amen? Amen. Kaya kung nakatuon lang yung ating pananalig sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, kung doon lang nakatuon ang ating pananaw, ang ating pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin, tayo na ang kawawa. Amen. Amen? Amen. Di po ba? Kasi lahat na lang matatanaw mo ay yung mga bagay na gusto mong gawin ng Diyos dito sa daigdig na ito. Lahat ng ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Sabi ni San Pablo, tayo na ang kawawa. Kung ang atin lang inaasahan sa Diyos at tayo nananampalataya lang dahil sa mga bagay na gusto inaasahan nating maibibigay ng Diyos, tayo na ang kawawa. Amen? Pero mga kapatid sa ating Jesucristo, huwag mong hanapin sa Diyos, mga kapatid, yung gusto mong gawin sa iyo ng Diyos. Amen? Huwag mong hanapin iyan sa Kanya, yung gusto mo na makamtan sa buhay mo. Ang hanapin mo, ano ang gusto ng Diyos. Amen. Ang hanapin natin, ano ang ginugusto ng Diyos sa buhay po natin, na kung saan dapat natin paniwalaan, dapat natin pagkatiwalaan, dapat natin sundin sa buhay po natin. Amen? Na dapat natin sundin sa buhay po natin, mga kapatid. Dapat po yun ang hinahanap natin. Kung tunay na kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, huwag mo tingnan yung kanyang kabutihan. Amen? Huwag mong tingnan sa pangitan ng ginugusto mong kaya ng Diyos ibigay sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Tingnan mo ang kabutihan ng Diyos sa pangitan ng ipinagagawa niya sa iyo na mabuti. Purihin po natin ang ating Jesucristo dahil kapag yung ipinapagawa niya sa atin na mabuti, yun ang ating pagsumikapan magawa sa buhay po natin, diyan mo makikita kung gaano kabuti ang Diyos.
Amen. Kung gaano kabuti ang ating Hesus Kristo na kinakailangan bilang mananampalataya, yun ang ating tinatanaw sa buhay natin. Amen? Yung kabutihan na iyon na nais ng Diyos magawa po ng bawat isa po sa atin. Dahil ang tunay na pagkakilala sa Diyos at pananalig sa Diyos ay ang paggawa ng ipinagagawa sa atin ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi po dyan sa aklat po ng awit, kabanata po ay 34 at talata po ay 10, kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Amen? Maging ang mga leon, ang sabi po, nagugutom din, nagkukulang din ng kanilang mga pagkain, ng kanilang pangangailangan. Subalit ang sabi po dyan, ang taong si Yahweh ay susundin, ay hindi kukulangin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na dito po mga kapatid sa Panginoong Jesus, isa lang. Alam po natin maging sa buhay ni Job. Amen. Sa buhay ni Job, sa gitna ng lahat ng pangyayari sa buhay ni Job, si Job ay hindi nasiraan ng loob na kilanlin ang kabutihan po ng Diyos. Amen? At bilang pagkilala sa kabutihan po ng Diyos, mga kapatid, si Job nung sandali na yan, sa sitwasyon na kanyang naranasan, isa lang ang sinikap ni Job nung sandali na yan, mga kapatid, ay malaman kung ano yung kanyang pagkukulang. Amen? Malaman kung paano pa sinikap ni Job, kung paano niya pa lubos na makilala ang Diyos sa kanyang buhay. At nung makilala pa ni Job ang Diyos sa kanyang buhay, natuklasan ni Job sa kanyang sarili, marami siyang pagkukulang. Marami siyang pagkukulang. At yung mga pagkukulang na yon, nung ito'y pagsisihan ni Job sa buhay niya, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, sa bandang huli ng bahagi ng buhay ni Job, ang sabi po dyan, lahat ng nawala sa buhay ni Job, ibinalik ng Diyos. Amen. Dobling ibinalik ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Sabi nung isa nating kasister, sabi niya, Brad, talaga naman, nangayayat ako doon sa aking amo. Ang hirap talaga. Hindi kami magkaintindihan. Pero ang sabi niya, talagang tiniis ko yun. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang sumuko, ang sabi niya. Pero ang sabi niya, tiniis ko talaga yun na matapos ko yung kontrata ko. Mapaglingkuran ko siya. Ang sabi niya na hanggang sa matapos ang kontrata ko. Sabi niya, ngayon Brad, kung anong hirap doon, ngayon siyang gaan naman ng nalipatan ko. Amen. Purihin natin ang ating Hesus Kristo. Bakit mga kapatid? Sapagkat alam niya sa tiisin na ginagawa niya doon sa isa niyang among iyon, merong mas mabuting ilalaan sa kanya ang Diyos. Amen. Amen. Merong siyang tinatanaw na kung saan may kabutihan ang Diyos na gagawin sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya ngayon, kasing kung anong hirap noon, dito naman ang siyang gaan ng aking trabaho. At siya pang bait ng aking amo. Kita niyo po yun? Anong nangyari kay Job? Sa bandang huli ng buhay ni Job, nung hindi siya nagsumuko at kinikilala na ang Diyos na to ay mabuti pa rin sa buhay niya, pinaniniwalaan niya, lahat ng iyon ay nangyari sa buhay niya. Kaya sabi po, kung patuloy lang natin susundin ang Diyos na ito, kikilanlin at gagawin yung kabutihang itinuturo niya sa atin, hindi ka magkukulang ng anong pamang bagay. Amen. Tumayo po tayo lahat. Ama naming nasa langit, dumadalangin po kami sa iyo na ang aming tanging dalangin, dagdagan mo pa ang aming pananalig sa iyo. Makilala ka namin ng lubusan sa buhay po namin.
na sa lahat ng mga napangyayari sa buhay po namin, Lord, na tila mga Panginoong Yesus, mga tiisin, mga kahirapan, Panginoong Yesus, dalangin pa rin namin, Lord, buksan mo pa rin ang aming pananaw na tanawin pa rin, O Diyos, ang iyong kabutihan. Ang kabutihan mo, Diyos, ay patuloy, Panginoong Yesus, na siyang kilanlin at pakaingatan sa puso po namin. Patuloy niyong kausapin ang ating Panginoong Yesus. Hindi niya tayo nalilimutan. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Dakila ka, O Panginoon. Pupurihin ka magpakailanman. Luwalhati ang pangalan mo. Ialay ang buhay ko tanging sa'yo, Jesus. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Dakila ka, O Panginoon. Pupurihin ka magpakailanman. Luwalhati ang pangalan mo. Ialay ang buhay ko tanging sa'yo, Jesus. Dakila ka, O Panginoon. Pupurihin ka magpakailanman. Luwalhati ang pangalan mo. Ialay ang buhay ko tanging sa'yo, Jesus. Ialay ang buhay ko tanging sa'yo, Jesus. Ialay ang buhay ko tanging sa'yo, Jesus. Panginoong Yesus, Ikaw ang buhay namin. Salamat, Panginoong Jesucristo, na sa mga kadiliman na aming pinagdadaanan, sinasamahan mo kami. Naririyan ka, O Diyos, sa mga kadiliman na aming nararanasan sa aming buhay.
Naririyan ka para bigyan kami ng liwanag upang hindi mawala ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, kabigatang aming nararanasan, kailanman hindi namin, O Diyos, naramdaman na iniwan mo kami. Bagkus nararamdaman namin, O Diyos, at nararanasan ang pagkakaloob mo sa amin ng kalakasan upang maging matatag, upang ang lahat ng mga kasuliraning kabigatan ay aming makaya at malagpasan, O Diyos, mapagtagumpayan. Salamat sa lakas na ibinibigay mo, dakilang El Shaddai. Salamat sa lakas, Panginoong Hesukristo, na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ang buhay na mayroon kami ay para sa iyo. Para sa iyo, Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo pagkaloob sa amin, O Diyos, ang mga aral na nagmumula po sa iyo. Mga aral mo, O Diyos, na magtuturo sa amin kung ano ang mabuting nais mo. Mabuting nais mong matutunan naming gawin, Panginoong Hesus. Ituro mo po sa amin. At hinihiling namin, patuloy mo kami bigyan ng lakas. Na ang lahat na ito'y maisakatuparan namin, magawa namin para sa iyong kaluwalhatian. Nananalig kami, Panginoong Hesus. Ang bawat pagsunod namin sa kalooban mo ay hindi suntok sa hangin. Kundi ito, Panginoong Hesukristo, ay patuloy na daan para kami magtagumpay. Para mga pangako mo'y patuloy na dumaloy sa buhay po namin. Balutin mo kami lagi ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. Punuin kami ng iyong kapangyarihan sa mitan ng iyong banal na Espiritu. At dakilang Diyos, ang iyong kamay, ang siyang manatiling may hawak ng buhay po namin. Salamat, Yahweh. Salamat sa lahat ng ito. Ang buhay meron kami, Lord. Ito para po sa iyo, Panginoon. Sa oras ng tiisin, para pa rin ito sa iyo, Panginoong Hesus. Sa gitna ng tagumpay, kasaganaan, para sa iyo ang buhay nito, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Sa mga kabutihang ginagawa mo at patuloy gagawin sa buhay namin. Taas natin ang lahat ng mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pagpalain mo mga bagay na itinataas, ngitan mga bagay na to, Ama. Dalangin namin, patuloy kang kumilos sa buhay namin. Patuloy mo parana sa amin ang iyong makapangyarihang pagkilos. Nasmitan mga bagay na to, Ama. Mga bagay na to ay gamitin mo instrumento upang mapagpapala mo'y dumaloy sa buhay namin at magamit ito para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Masunod namin ang iyong banal na kalooban. At ang lahat ng kahilingan, dakilang Diyos, na itinataas ngayon ay iyong dinggin, Ama. Buhat sa kayamanan mo hindi na uubos, ipagkaloob ang lahat ng ito. At ang biyaya, Ama, na magandang kalusugan, kalakasan, kami, Amay, naririto sa Hong Kong, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid at ang mabubuting bagay na kailangan nila araw-araw, O Diyos, ilagay mo sa kanilang mga kamay, ipagkaloob sa kanila araw-araw. Pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoong Hesus, at dalangin namin sa puso ng kanilang pinaglilingkuran, dakilang alisay ng kanilang mga amo, ang pag-ibig mo, Diyos, ay maghari. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri sa lahat ng kabutihang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Diyos niyang limang. Salamat, ibinigay niya si Jesu Cristo. Salamat
kapatid, dasilin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Tagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusok, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di maabuti ikaw ay mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagandipalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa ang bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us po. God bless all. See you tomorrow. Bye.